paano nga ba natin idodrawing ang isang equilateral triangle? Tara, pag-aralan natin yan sa video ito. Alam naman natin na ang isang equilateral triangle ay triangle na equal yung haba ng lahat ng sides. At sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang ruler and protractor para makagawa tayo ng isang equilateral triangle base sa given length of sides. Halimbawa, draw an equilateral triangle whose sides measure 20 cm. So ang gagawin natin dito ay isang equilateral triangle na ang haba ng bawat sides niya ay 20 cm. At gagamitan natin yan ng protractor and ruler. The first step is gagawa tayo ng line segment na ang haba niya ay 20 cm. So gamit yung ating ruler, gawa tayo. So from 0 here hanggang dito sa may 20 cm. So that will be our first side, yung line segment na yan. At lagyan din natin ng label. Yung first endpoint natin, gawin na sabihin natin this is point A at ito naman ay point B. At ilagay na rin natin yung label kung gaano kahaba tong segment na to. That is 20 cm base sa given problem na 20 cm dapat yung length. And after that, gagamit tayo or gagamitin natin yung ating protractor. Make sure na yung center ng ating protractor ay exactly nandito sa may dulo or nasa may endpoint ng ating first side. So katulad nitong nasa illustration, ito yung endpoint, nandito rin yung center ng ating protractor, and after that, ilocate natin yung 60 degrees. Nasaan ba yung 60 degrees? So mula dito, naka-align yan sa 0 degree at bawat increment, bawat guhit na makikita nyo dyan corresponds to 1 degree. At kung bibilangin natin, may nakalagay namang mga label, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So nandito yung 60. Diyan tayo maglalagay ng marking. So lagyan natin ng marking na kulay pula and then do the same dito naman sa kabila. But this time, naka-align yung center ng protractor dito naman sa endpoint na B. And then after that, hanapin natin yung yung 60 degree measure na angle. This time naman, since nasa kaliwa yung angle natin, ang titignan natin ay yung nasa ibabang number. So we have 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So ayan yung katapat niya rin yung 120 which is the supplement of 60 degrees. Ayan, so nandito yung 60 degrees natin. Lagyan din natin siya ng marking na kulay pula. Para sa akin, kulay pula, mas madali kong makita. And then, gamit ang ating ruler, ilagay natin or ilapat natin yung dulo ng ruler dito sa endpoint na point A. And make sure na naka-align din siya dito sa marking na ginawa natin. Kasi kapag hindi natin inalign dito, magkakamali tayo sa measurement or sa construction. And then ang sabi 20 cm daw yung length. So make sure na yung gagawin natin ditong side or segment ay aabot hanggang 20 cm. So mag-drawing tayo from point A going to 20 cm. So ayan na. So meron na tayong second side. And after that, gawin din natin yung the same step dito sa kabila, and for sure 20 cm din to kung hindi tayo nagkamali ng measurement sa naunang steps. So ayan, 20 cm nga din. Tama naman. Okay, so connect natin. So from point B to this point. Ayan na. So we already have our third side. And then, lagyan natin to ng label. This will be point C or vertex C. And ito ay 20 cm. Lagyan na rin natin dito ng 20 cm. Ganon din dito, 20 cm to indicate that all of the sides are equal to each other. And then, tapos na. Nagawa na natin yung ating equilateral triangle. Subukan nyo kayang gawin to. Ayan, draw an equilateral triangle whose sides measure 10 cm. Okay, and I hope you learned something from this lesson. Thank you for listening and don't forget to like, share, and subscribe. Have a nice day.